Tuloy-tuloy pa rin ang paggisa ng Kongreso sa kontrobersyal na Sunshine Media Network International or SMNI, ang media arm ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero ngayon, lalong umiinit ang mantika. Una, cited for contempt ng House Committee on Franchises si Jeffrey Celis at si Lorraine Badoy, mga host ng SMNI, na una nang sinita ng Kongreso dahil daw sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa travel expenses ni Speaker Martin Romualdez. Pangalawa, sinabi ni Committee Vice Chairman Johnny Pimentel na meron nang naghain ng panukala para bawiin ang prangkisa ng SMNI bilang parusa. Ang prangkisa ng SMNI binigay ng Kongreso noon lamang July 2018 nung Flavor of the Month pa ang SMNI. Matatandaan po kasi na si Pastor Apollo Kibuloy ay matalik na kaibigan ng mga Duterte. Katunayan, naging labis na kontrobersyal ang SMNI noon pang panahong yun dahil sa matinding pagdepensa sa mga Duterte at labis na maanghang na mga pagbatikos sa mga kritiko ng gobyerno. Sa makatuwid, 2043 pa dapat mag-expire ang prangkisa ng SMNI kung hindi ito sasabit. Ayon kay Pimentel, usap-usapan sa komite na malakas ang posibilidad na bawiin ang prangkisa ng SMNI dahil daw sa paglabag ng prangkisa. Sa prangkisa kasi ng SMNI, merong Section 15 na nagsasabing pwedeng bawiin ng Kongreso ang prangkisa anumang oras dahil sa public interest. Kung gawin man yan ng Kongreso, ito po ang unang pagkakataon na babawiin ng Kongreso ang broadcast franchise ng isang kumpanya. Ibang-iba po ito sa nangyari sa ABS-CBN noong 2020 kung saan hindi binigyan ng Kongreso ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN dahil sa pag-uudyok ni Noy Pangulong Duterte. Pero kung sakali, magiging pareho sila sa isang bagay. Hindi nagustuhan ng mga otoridad ang kanilang nilalabas. Sa Pilipinas kasi, ang Kongreso lamang ang maaring magbigay ng prangkisa base sa makalumang batas na Act No. 3836 of 1931. Kung umusad ang pagbawi ng prangkisa ng SMNI, maaari po itong tumatak bilang isang malaking mensahe sa lahat ng mga broadcast stations sa buong Pilipinas na kahit mabigyan man kayo ng prangkisa, maaari pa rin kayong habulin ng Kongreso dahil ito'y isang karapatan na binigay ng isang franchising system na tila obsolete at archaic. Sa mga makabagong demokrasya kasi, hindi na politiko ang nagbibigay pahintulot para mag-broadcast. Ministerial na lamang po ito basta't mapasa mo ang technical requirements. Sa Pransya, ito ang Higher Audiovisual Council. Sa Amerika, ito naman po ay ang Federal Communications Commission. At kung may mga pang-abuso ka, sa korte na hahabulin ikaw. Isa pang kontrobersya ay ang pagsasite in contempt ng Kongreso kay Jeffrey Celis, yung SMNI host, dahil sa mali niyang sinabi sa kanyang programa. Ayaw kasi ni Celis pangalanan kung saan niya nakuha ang kanyang maling impormasyon. Ininvoke kasi ni Celis ang SOTO Law. Ang SOTO Law po ay isang batas na pinasa noon pang 1946, bago pa lang ang telebisyon at wala pa pong internet. Nakasaad po dito na ang isang accredited journalist ay hindi maaring pilitin na ibulgar ang kanyang mga source. Ang sabi ng ilang congressmen, hindi naman accredited journalist itong si Celis. Yan din po ang problema sa ating makalumang mga batas. Matagal na pong hindi uso ang media accreditation. Hindi nga lahat ng broadcast networks ay kasama sa, for example, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. At sa panahon ng internet at ng social media, wala na pong accreditation na pinag-uusapan dahil lahat ay biglang naging broadcaster kaagad. Yun lang, may sabit pa rin si Celis. Dahil sa SOTO Law, pwede palang ipilit ang journalist na ibulgar ang kanyang source, una kung ito'y inutos ng isang korte o ng Kongreso. At pangalawa, kung ito raw ay nasa interes ng Estado. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.